Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sambit ng ilang demon nang mapansin si Chen Fan ang amoy na ito raw ay amoy ng isang tao. Ito ay hindi isang half-demon at ilang sandali lang siya ay pinalibutan na ng malaking bilang ng mga demons. Hasambit ng isa kay Chen Fan ang magpakita ito rito ng ganito ito raw ay mayroong balls. Sinabi ng isang demon na i-handover nito sa kanila ang lahat ng nakuha nito doon sa Dragon's Den. Sinabi ng isang fox demon na dinidemand ng Fox Clan ang ulo nito. Idinagdag ng isa na sa kanya ang puso nito. Sa balcony ng inn ay napatanong si Chen Zihan sa kanyang sarili kung bakit ito ginagawa ni Chen Fan. Masama raw ito. Yung apat daw na mga greater demons na naroon ay kasing lakas ng Peacock Immortal. Sinabi ng isang demon kay Chen Fan na ito ay gumamit ng forbidden technique upang nakawin ang kanilang bloodline. Ang ginawa nito ay nararapat lang nagawaran ng death sentence. Papatayin nila ito kahit na mag-plead guilty pa ito o hindi. Saad ni Chen Fan lumalabas na siya raw pala ay hindi na kasing lupit pa ng dati't binigyan niya pa ng tsansang tumahol ang mga ito sa harap niya. Nagcast ng isang spell idinagdag na ngunit bago ang lahat mayroon muna siyang isang bagay na ika-clarify. Ang Yimo ay fake name niya lang, ang kanyang tunay na pangalan ay Chen Baekshun. Mag-set ng formation sigaw ng Lion Demon, mag-set up ng barrier utos naman ng Fox Demon sa kanyang mga tao. Nang biglang nasa harap na ng Lion Demon si Chen Fan nagbigay ng isang slash. Saad niya sa iba sinusubukang tumakbo, nagpakawala ng sunod-sunod na mga sword slash na siyang dumurog sa ilang mga demons. Napasabi si Chen Zihan na ang kapangyarihan na ito raw ay hindi isang bagay na maaaring taglayin ng isang tao. May saad ng isang demon idinagdag ng isa na dahil sa bagay na ito tiyak na ang power scale ng galaxy na ito ay magbabago at paghawi ng shot, makikitang pumalakda na ang ilang mga demons. Sumigaw ang isang demon na gawin nila ang lahat ng paraan mapatay lang ang taong ito at idinagdag sa kanyang isip na tiyak na ang 4 families ay mabubura kapag hindi nila nagawang mapatay ang taong ito. Thus sumugod na nga ang ilan, gayunpaman sa muli ay nagpakawala lang ng isang sword slash si Chen Fan, isang malaking pagsabog ang naganap, umatras ng bahagya si Chen Fan. Sumigaw ang elder na wag tumigil, di maglalaon at mapapagod din ito, kailangan nila itong mapatay para sa kani-kanilang mga families, para sa kanilang sariling galaxy. Sambit ni Chen Fan nagsabing ang mga ito ay kasing annoying ng mga langaw sabay summon sa Kunping. Nagulantang ang elder sa kanyang nasaksihan, napatanong kung ito ba ay isang ancient immortal beast. Nagsimula na ang Kunping sa paglamon sa ilang mga demons. Saad ng elder, sinabi ng isa na wala pa siyang nakikitang ganitong bagay kailanman at sinabi naman ng Fox Demon na ito ay napaka-brutal. Isang malaking chaos ang naganap, nagsitakbuhan na ang mga leaders na narito. Sumigaw ang Fox Demon na i-notify ang kanilang family. Maririnig ang mga desperadong paghingi ng tulong ng mga demons at ilang sandali lang ay maririnig ang pagdighay ng Kunping. Mayroon pa ring mga natira, hindi maubos-ubos ang mga putik, tumayo lang ang mga demons na ito na parabang hindi sila makagalaw ni hindi umimik, at ilang sandali lang ay nagsitakbuhan sa takot. Nabalot ng pag-aasam si Chen Zihan sa kanyang nasaksihan, umano'y si Chen Fan ay ang pag-asa ng mga taong nakatira sa border. Agad na lumabas tumungo kay Chen Fan, "Congratulations Master," saad niya, nagtanong kung tatakbo na ba sila ngayon. Anong tatakbo, tugon ni Chen Fan, well after all talagang siya ay hindi pa nito kilala. Inilipad si Chen Zihan at idinagdag na ang mga iyon ay ang dapat na tumakbo mula sa kanya. Sa hall ng Lion Clan ay nagtanong ang Grand Elder sa ilang mga members kung kamusta, nahanap na raw ba nila yung bastard na iyon. Oo, tugon ng isa, kakatanggap lang daw nila ng balita na ang kanilang family at ang iba pang 3 families ay kasalukuyang nakikipaglaban sa taong iyon ngayon. Nakikipaglaban, tugon ng elder, my son, ito raw ay nagkakamali, iyon ay isang execution. Tama, kasabat ng isang boses, iyon ay isang execution, na mapag-aalamang nagmula kay Chen Fan.
Ano sambit ng ilang mga lion demons isang human? Napatanong ang elder kung papaanong ito ay narito. Ito raw ba ay nangangahulugan na, dumugtong si Chen Fan na ang mga nandon ay napakadali lang patayin kaya siya raw ay umaasang ang mga narito ay makakapagbigay sa kanya ng kaunting entertainment. Ano sigaw ng Grand Elder? Ang ibig daw ba nitong sabihin ang mga scouts ng 4 na families ay nagawa nitong matalo agad na sumugod ang 3 bastard. Ang pangahas naman daw nitong tumapak rito sa kanilang lupain umano'y pagpupunit-punitin nila ito. Hatugon ni Chen Fan talaga raw palang ang mga ito ay mga hayop dapat tratuhan daw ng mga ito ng maayos ang kanilang mga bisita sabay release ng isang sword slash na siyang bumura sa eksistensya ng 3 umatake. Ano saad ng lion demon na nakasuit papaanong napakalakas ng human na ito? Ano dagdag ng isa talagang nagawa nitong mapatay ang mga iyon? Ang isang ito ay ang kasalukuyang patriarch ng lion clan. Human saad nito ito raw ay ang siyang unang nanakit at nang hamak sa kanyang mga kalahi ngunit hindi lang daw sa hindi ito humingi ng kapatawaran pinatay pa nito ang kanyang mga tao sa kanilang mismong teritoryo, ang pangahas naman daw nito. Sambit ni Chen Fan nagtanong kung tama ba ang pinagsasasabi nito. Syempre hindi. Tugon ni Chen Zihan umano'y ito ay nagpapakalow profile lang at kung ito ay hindi ginulo ng mga ito, hindi nito gagawin ang bagay na iyon sa mga ito. Nagtanong si Chen Fan kung dapat niya bang parusahan ang mga ito. Oo agad na tugon ni Chen Zihan. Ngunit nabigla siya nang bigla na lang kinontrol ni Chen Fan ang kanyang katawan. Binigyan ng isang malutong na sampal ang patriarch. Tumilapon. Ano saad ng patriarch? Pagbangon nagtanong kung in-unleash ba nito ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng isa pang human. Well, inaamin niya rong ito ay malakas ngunit ito ay napakayabang. Kung kaya hayaan daw siya nitong turuan niya ito ng leksyon kung papaano mag-behave sa kanilang galaxy. Agad na nagpakawala ng isang roar, ngunit ginamit lang uli ni Chen Fan si Chen Zihan upang i-counter ito. Inactivate ng patriarch ang kanyang kapangyarihan. Sinabi ng isa na ang kanilang leader ay nagtataglay ng Golden Lion Spirit. Ito raw ay mas mababa lang ng isang level kumpara sa Golden Red na siyang pinakamalakas. Idinagdag ng isa na ito ay napaka-amazing. Sumugod ang patriarch nagsabing pagpipire-pirasuhin niya ito. Nagpakawala ng isang po slash, ngunit sinalubong lang ito ni Chen Fan ng isang sword slash. Sambit ni Chen Fan umano'y sinasabi ng lahat na ang bear po ay isang delicacy ngunit siya raw ay nagtataka kung ano ang lasa ng lion po. Sinabihan si Chen Zihan na manatili lang sa kinatatayuan nito at manood na agad namang sinang-ayunan ni Chen Zihan. Lumipad si Chen Fan at nag-release ng chi nag-imit ng katakot-takot na pressure, tinapakan ang ulo ng patriarch. How dare you saad ng patriarch ang pangahas naman daw nitong hamak-hamakin siya ng ganito. Hinahamon niya raw itong subukang patayin siya. Human sabat ng elder nagtanong kung talaga bang binabalak nitong magmalabis. Ano tugon ni Chen Fan ngunit sinabi raw ng isang ito na pagpipire-pirasuhin siya nito. Iyon daw ba ay hindi pagmamalabis? Idinagdag na para sa kanilang mga halimaw ang mga tao ay walang pinagkaiba sa mga langgam ngunit para sa kanya, ang mga ito ay katulad lang din sa mga langgam. Well, pasigaw na sambit ng Grand Elder. Di bali umalis na lang daw ito. Umalis na ito rito ngayon din kung ayaw nitong magsisi. Saad ni Chen Fan kung ganun bakit hindi raw magtawag ang mga ito ng backup. Wag lang nilang tagalan, siya ay walang pasensyang maghintay. Sambit ng Elder sabay tapak sa isang formation nag-activate. Mapapansin ang 4 na maliliit na magic circle bukod sa isa pang malaking magic circle at mula sa 3 maliliit na mga magic circle, lumitaw ang 3 pang mga patriarch ng ibang clan. Good saad ni Chen Fan buti naman at hindi na siya mag-aaksaya pa ng oras upang hanapin ang mga ito. Agad na tinapos ang patriarch ng Lion Clan na siyang nagpa-trigger sa Grand Elder. Nag-release ng matinding enerhiya sumigaw na wag silang magpipigil patayin ang bastard na ito gamit ang kanilang buong lakas. Nag-release na rin ng enerhiya ang iba pa ngunit sila'y tinawag lang na mga langgam ni Chen Fan. Ano sambit ng isa langgam? Mapapansing na offend din ang babaeng tiger demon na katabi niya. Idinagdag ng lalaki na papatayin niya ito dahil sa ginawa nitong pagpatay sa kanilang brethren. Naglabas ng dila ang mga daga. Sinabi ng isa na pagpupunit-punitin niya ito gaya ng ginawa niya sa mga human na nasa border. Lumalabas na sa pagkakataong ito, hindi lang pala ang mga patriarch ng 3 clans ang dumating kundi maging ang kanilang mga members ay narito na rin. At ikaw paano ka naman? Tanong ni Chen Fan sa Fox Patriarch. Ano hindi raw ba ito magbibitaw ng mga maaanghang na kataga? Sumagot ang Fox Demon na hindi gaya ng mga barbarians na narito,
siya ay naniniwalang tanging ang mga winner lang ang mayroong karapatang magsalita ng ganon. Sumigaw ang elder kay Chen Fan na sumugod ito sa kanya agad na nag-release ng chi kasabay ng iba pang mga elders ng Lion Clan. Umatake si Chen Fan mapapansin ang reaksyon ng Fox Demon. Napasabi ang isang demon na hindi siya makapaniwala ngayon lang daw nagtutulungan ang apat na mga elders ng ganito. Idinagdag ng isa pa na wala pang sino man kailanman ang nagpagalit sa apat na ito nang sabay-sabay sunod-sunod na pagsabog ang naganap. Lumitaw ang isa pang elder ng Lion Clan ilang taon na rin daw mula nung huli siyang makipaglaban magmula nung ma-appoint siya bilang elder umano'y nung araw, gayunpaman sumugod na si Chen Fan nagsabing wala siyang oras upang makinig sa kwento nito sabay ipon ng chi sa kanyang kanang paa, pinakain ng sipa ang elder. Binalikan ni Chen Fan tinapakan sa mukha hinila ang ilang strand ng buhok at idinagdag na ang paborito niyang kwento noong siya ay bata pa ay patungkol sa isang hero na pumapatay ng mga tigre which is weird since ang elder na ito ay isang leon at pagkatapos ng katagang iyon, pinaliguan ng suntok ni Chen Fan ang elder. Ano sambit ng isang tiger demon napatanong kung ang ibig ba nitong sabihin trip nitong bugbugin ang mga tigre na tulad nila, napatanong ang babae kung ganito rin ba ang gagawin nito sa kanila. Sinabi ng Fox Demon na narinig niyang ang mga human ay nakikipaglaban gamit ang mga spells at mga treasures ngunit bakit daw ba ito ay nakikipagbasag ulo ng ganito kagaya ng kanilang mga youngsters. Napatanong ang isang daga kung ano ang gagawin nila sumagot ang isa na manood na lang muna sila, right tugon ng isa pa kahit na sino sa mga ito ang manalo ayos lang. Mga kapwa ko demon saad ng Grand Elder ng Lion Clan umano'y kailangan nilang magtulungan dahil kung hindi, iisa-isahin sila ng taong ito. Nagkatinginan ng mga demons tinapos ni Chen Fan yung isang elder sabay lingon at nagsabing just in time, nag-release ng chi, nagdash patungo sa iba pang mga demons ngunit mukhang ang ginawa niyang pag-atake ay nagawang mapigilan ng mga ito. Sinabi ng Grand Elder na hindi sila nito kayang labanan ng sabay patayin ng taong ito, wag itong hayaang makatakas. Hatugon ni Chen Fan nagtanong kung ano ang pinagsasasabi nitong tatakas agad na binigyan ng sipa sa katawan ng Elder, hinawakan ng isa pa sabay hambalos sa sahig. Hasaad ni Chen Fan umano'y iyon ay isang decent na kaunting warm-up agad na ipinirform ang first stance ng 36 stances of true martial arts pinatama sa sahig sinabayan ng Thunder Art. Sa sumunod na eksena ay nasa ere na ang lahat ng mga greater demons. Pagbagsak ay napaubo ang Grand Elder dahan-daang bumangon ito raw ay imposible, habang sinabi naman ng Fox Demon na ito ay nasa materialization stage lang kaya papaano sila nito nagagawang matalo. Sumagot si Chen Fan na iyon ay dahil sa sila ay gawa sa magkaibang qualities, well ang mga ito raw ay hindi na magkakaroon pa ng chance upang maintindihan ang ibig niyang sabihin. Teka lang human saad ng daga umano'y kapag ka pinatay sila nito ito ay hinding-hindi mapapatawad ng kanilang mga anak at apo. Sumagot si Chen Fan na ang mga iyon ay hindi na magkakaroon pa ng tsansa dahil siya ay gagamit ng bloodline curse upang i-wipe out ang kanilang buong clan ito ang price sa ginawa ng mga itong pag-atake at pagpigil sa kanya. Bastard sambit ng Tiger Demon habang sinabi naman ng babae na ang mga human na ito ay napaka-devious umano'y deserve ng mga ito na mapunish doon sa border. Sinimulang ilapat ni Chen Fan ang kanyang daliri sa isang patak ng dugo nagsabing ang rule na ito ay hindi magtatagal, at syempre ang mga ito ay hindi na magkakaroon pa ng tsansang masaksihan iyon. Mapapansin ang reaksyon ng Fox Demon Bloodline Curse ano ito raw ba ay si Chen Baixuan? O tugon ni Chen Fan so kilala siya nito, so tugon ng Fox Demon so talaga raw palang ito ay si Chen Baixuan. Idinagdag na ni ito raw ay hindi magawang mapatay ng Madam Ninetales mukhang si Elder Liuer ang tinutukoy niya kaya no way raw na matatalo nila ito, wala na siyang ibang dapat pang sisihin kundi ang kanyang stupidity. Sabat ni Chen Fan lumalabas na mukhang talagang kilala siya nito gayunpaman hate na siya ng madam nito hanggang sa kalaliman ng core nun kaya ang durugan niya ang isang collateral clan ay hindi magpapabago sa mga bagay-bagay. Mapapansing nakuha niya na ang mga patak ng dugo ng apat na bloodline, nagsimula siya sa pag-perform sa spell na tinatawag na Amulet of Voidness. Pakiusap Immortal Emperor Chen pagmamakaawa ng Fox Demon pakiusap wag daw siya nitong patayin. Gagawin niya ang lahat ng sasabihin nito. Gayunpaman ipinirform lang ni Chen Fan ang pangalawang step Chen Baixuan sigaw ng Grand Elder umano'y darating rin sa kanya ang karma,
nagmakaawa na rin ang mga daga kahit na gawin na lang daw sila nitong alipin gagawin nila ang lahat ng bagay na gusto nito. Nasa final step na si Chen Fan at isasagawa na sana ng ganap ang bloodline curse nang biglang mayroong dumating. Mr. Chen saad nito pakiusap kumalma raw ito, nagtanong si Chen Fan kung bakit ito nandito. Sumagot ang Pavilion Master na mas makabubuti raw kung hindi nito patayin ang lahat ng mga ito kung ito ay walang balak na manatili sa lugar na ito habang buhay, dahil kapag nahulog sa chaos ang buong Central Ring region iyon ay hindi magiging maganda para sa mga tao na nasa border. Idinagdag na ang 4 clans ay ang siyang nagmamanage sa path mula sa region na ito patungo sa border, hanggang sa puso ng galaxy na ito, at since pinutol ng mga ito ang path iyon ay kailangan nilang ipaayos sa mga ito. Hatugon ni Chen Fan so sinasabi raw ba nitong kapag binuhay niya ang mga ito ang bagay na iyon ay hindi mangyayari? Sumagot ang Pavilion Master na ngunit kung ito ay mag-i-insist maaari raw itong mag-iwan na lang ng ilang mga young ones na siyang gagawa ng trabaho para sa kanila. Thus itinuloy na nga ni Chen Fan ang bloodline curse ngunit masasabing ang ginawa niya ay partial lang, hindi niya pinatay ang mga young ones ng 4 major families. Bukod pa dun imbes na patayin lang ng direkta ang ginawa ni Chen Fan ay hinigop niya ang essence blood ng mga ito ginawang bola ng enerhiya, nagsabing ibibigay niya ang essence ng mga ito sa successors ng mga ito upang ang mga iyon ay umunlad ng mabilis, hindi niya mahahayaang buli-bulihin lang ang mga nilalang na nagtatrabaho para sa kanya. Lumingon sa Pavilion Master at nagsabing ginawa niya lang ang bagay na ito dahil sa ito ang humiling kaya dalhin daw nito sa kanya ang mga natitirang members ng 4 families sa kanya, gusto niyang mag-perform ng vow of deity soul sa mga iyon na agad namang sinang-ayunan ng Pavilion Master. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Great Hall ng North Fox family kung saan makikitang nakaupo sa trono si Chen Fan, at mapapansin din ang 4 na batang demon sa ibaba. Sinabi ng Pavilion Master kay Chen Fan na ang 4 na ito ay ang next generation ng 4 demonic clans ng Central Ring region, greetings Master Bati ng 4. Sinabi ni Chen Fan na pinatay niya ang kanilang mga elders at karamihan sa kanilang mga clan members at ang mga ito ngayon ay sasalang sa vow of deity soul, nagtanong kung kinasusuklaman ba siya ng mga ito. Sinabi ng isa na noon pa man ay natural selection na ang paraan ng kanilang pamumuhay kung kaya ikinararangal daw nila na ito ay pagsilbihan, tinawag na master si Chen Fan. Idinagdag ng batang babae na i-manage nila ang Central Ring region ng maayos sa ilalim ng gabay nito, sinabi ng dalawa pa na ganoon din daw sila. Sambit ni Chen Fan tinanong ang Pavilion Master kung sinabihan ba nito ang mga ito na mag-behave ng ganito upang makasurvive, not really Mr. Chen tugon ng Pavilion Master. Umano'y mayroong ilang mga bagay na mas nauunawaan ng malinaw ng mga demons kaysa sa mga tao ang mga ito rin ay higit na mas nakakaintindi ng mga certain rules kaysa sa kanila, hindi raw nito dapat na i-underestimate ang mga hardships na pinagdaanan ng mga demons na narito upang umunlad. Good tugon ni Chen Fan at isinagawa na ang vow of deity soul. Sa loob ng ilang araw ay tinuruan ni Chen Fan yung bagong mga heads ng 4 clans at sa sandaling ito, mukhang siya ay magpapalim na. Saad ng Pavilion Master kay Chen Fan ano binabalak na raw ba nitong umalis ito raw ay palaging nagmamadali, ngunit iniabot lang ni Chen Fan yung item na ibinigay sa kanya noon ng Pavilion Master ibabalik niya na raw ito hindi niya na ito kailangan. Gayunpaman hindi ito tinanggap ng Pavilion Master itago niya na lang daw ito, maaaring siya ay makakapagbigay ng tulong gamit ang bagay na ito kapag kinailangan nito. Sinabi ni Chen Fan na mayroon pang isang individual na nakakaalam patungkol sa bagay na ito nagtanong si Chen Fan kung sino yun, sumagot ang Pavilion Master na ang kanyang patriarch, ang White Rabbit Patriarch ay mayroon pa ring impluensya sa galaxy na ito sa kasalukuyan, kapansin-pansin ang reaksyon ni Chen Zihan. Ay si tugon ni Chen Fan kung ganun itatago niya na lang ang bagay na ito, at kung bibigyang pahintulot ng kapalaran magkita na lang silang muli. Pinagmasdan ng Pavilion Master ang pag-alis ng dalawa definitely saad niya, definitely yun daw ay bibigyang pahintulot ng kapalaran.